Annyeonghaseyo and mabuhay boyaimnida. And for today's video, medyo low-key lang tayo for this. Low-key lang tayo for this video kasi nga nasa isang public place tayo at hindi tayo pwedeng masyadong OA. Pero siguro naman naririnig niyo ako dahil naka-mic ako. And nandito tayo sa isang shiktang. Dito malapit lang sa amin. And we will try the pyoheng 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 ko. Actually, siya, comfort food ko siya dito sa Korea and ngayon lang ko ma-share sa inyo yung Korean food na madalas namin kinakain dito kasi nga wala namang ibang choices dito na pwedeng kainin. So at this vlog, I will share to you guys what is pyohaejangguk. So sa mga hindi alam kung ano ang pyohaejangguk, this is a pyohaejangguk. Pag i-search nyo po sa internet, pyohaejangguk is i-google natin siya para hindi ako mapahiya. So sabi, ang pyohaejangguk daw is pork backbone hangover soup. So gawa siya sa yung pyo is buto and jangguk is soup. So noong late Joseon Dynasty pa siya na-invent here in South Korea, or parang nasimula na siyang iluto nung Joseon Dynasty noong 1392 until 1910, di ba? Wow. Ang lakas natin baka content creator. Nakakahiya. May nanonood sa akin, te. Nanonood sa akin yung matatanda. Wow. hindi ko alam kung na-embarrass sila sa akin kasi medyo maingay tayo or ewan ko, nahiya ako, but ayun na nga, kakain tayo ng pyohaejangguk here sa isang shiktang malapit sa amin. Wow. Kasama ang aking ate Marisa at ang kanyang boyfriend. Sana all. So sabi pa, samnida. Tada. Kita niyo ba? This is the pyohaejangguk. Sizzling pa siya. Parang siyang sisig, di ba? Dahil nakalagay sa isang plate na parang sisig. Kumukulo-kulo pa siya. And sabi ko nga sa inyo, ang pyohaejangguk is made of bones na may mga laman sa gilid niya. Napaka-eksaherada natin sa part na dito pa talaga ako nag-vlog sa isang public place. Nagtitinginan tuloy ang mga Koreano. Siguro nawi-weirduhan sila sa akin. But I'll make sure na hindi naman ako makakaabala sa kanila. So we will... Yung camera, be. Muntik pa siyang gumulong dahil nga sa kutsara. Kamsamnida. Okay lang ba kayo makita sa camera? Ay, gusto nyo Okay. Hindi tayo masyado makakapag-OA dito, be, kasi nga alam mo naman, ang Korea is malaking library. Puro nonchalant ang tao dito. So, sabi pa dito sa Google, sabi ni AI, sabi pa dito, ang pyohaejangguk daw is a hearty, spicy Korean soup, literally translated na bone hangover soup. Usually talaga, mas masarap to lalo na kapag winter. Kapag winter, mas mabenta to. Ngayon naman kasi spring na, kaya hindi masyadong, ewan ko, wala masyadong kumakain. Pag taglamig, ang daming tao dito. And kung mapapansin nyo dito sa video kong to, sinishake, kanin siya. Ito, kanin yung laman niya and sinishake ko siya. Bakit ko sinishake? Ba't ka ba sinishake? Para hindi siya masyadong maging makapit. Parang ganon. So, parang madali siyang kainin while you were eating the rice. Wow. And sabi pa, ito kasing pyohaejangguk is meron siyang mga seasoned with doenjang or soybean, gochugaru or red chili pepper, and gochujang with chili paste. So marami siya. Kung makikita nyo naman kanina, di ba, napakarami ng mga kung ano toppings dito. And ayan, hindi lang naman pyohaejangguk yung sinaserve nila. They also have the panchans. Itong tawag dito, mga pechu, mga anong product to? Meron kami nito, hindi ko alam. Kaktogi. Ginagawa to sa amin. We made kaktogi. I forgot the name. And we also have here, alam niyo ba dito sa Korea, yung gochu or yung sili, kapag malaki daw, hindi daw siya mahanghang. Pero pag maliit, siya yung mahanghang. Wow. Oo. So now, we will make kain na. We'll make
Kain na Pyo Hechangkuk. Para hindi na tayo masyado nakakaabala sa mga tao. Kasi feeling ko ang ingay-ingay ko. Maingay ba? Malakas ba ako? Hindi naman masyado. Tikman muna natin ang soup. Parang feeling nyo, kung makikita nyo dito sa video, di ba? Parang ang hang-hang-hang-hang na. Pero hindi pa to yung pinaka-spicy, no? Hindi pa siya yung spiciest. Kasi nga, lalo pa ngayon, medyo mainit na yung season. Mahanghang pa rin siya sa akin, be. Kasi nga, I'm not a fan of manga. And this is the rice na sinasabi ko sa inyo. To be honest naman, hindi ako totally makain ng ganito, ng Pyo Hechangkuk. Kasi parang nahihirapan akong kainin siya. Tapos mahanghang. Hindi kasi ako fan na mahanghang. Ang init. Wow, bali mo gusto. Wow. Bilis naman kumain ni Kuya. So, as you can see din naman, marami siyang, dito kasi sa Korea, kung mapapansin nyo, puro gulay, puro dahon, puro gano'n ang pagkain dito. Hindi sila totally yata masyadong maggamit ng ingredients na, tsaka hindi sila masyadong matamis. Alam mo, yung mga ganitong pagkain dito sa Korea. Hindi matamis, hindi maalat na maalat. Parang sakto lang sa panlasa nila. Pampalasa para ikaw magtitimpla. Nakabukod yung mga pampalasa nila. Para, lasa sa'yo kung gusto mo mas manghang. Or kaya, ikaw na yung magdadagdag ng pampalasa. Parang medyo nakakailang ng mag-video. Ano nga, camera shy ang mga Koreano, to be honest. Ano sila? Hindi sila, alam mo yung dito super lala ng privacy. Parang pinapahalagan talaga nila ang privacy nila. Pwede mo naman siyang kainin ng hindi nagkakanin or pwede rin naman hindi. So dito, siguro, depende, parang magkakaiba ba ang lasa per store na nakatikim ka te? Hindi. Meron masarap. May natikman ako premium. Oo nga, may mga, Tayo yun. dito yata. Hindi sa ibang lusa na yung pumunta tayo ng Jensen ba yun? Nang? Ito yung kinate, pumunta tayo sa ibang Ay, oo. premium. Isa pa, di ba, ano siya, national food siya dito sa South Korea. Pero, nakadepende rin naman yung lasa ng ganito, ng pagkain, sa kung anong province yung pinagmumulan. And as far as I know, nabasa ko rin naman, mas kilala ang Jeollanam at Jeollabuk sa mga pagkain. Mas sikat sila. Especially itong Pyo Hechangkuk. Yung natikman namin doon, nung nag-tour kami doon sa may bandang Jeollanam do. Sa Junggup yata yun. Mas creamy yung Pyo Hechangkuk. At saka guys, napaka-tender ng karne niya. Ngayon, kahit na, siguro matindihang matindihang air pressure yung ginawa. Air pressure? Ano tawag doon? Pressure cooker. Pressure cooker pala. Matindihang pressure cooker yung ginawa dito para mas mapalambot pati yung karne at saka yung buto. And medyo mahanghang na siya sa akin kasi hindi naman niya ako fan na mahanghang. Wow! Tumigil para ma-screenshot mo. Parang yun ang aking magiging thumbnail. Si Jowa Teno, focus siya pag kumakain. Ganun ba ang mga...
Hindi ko alam kung lahat ng Koreano is ganun, pero more on, marami may nakikita ako na ang mga Koreano kapag kumakain, focus din sila. Especially itong jowa ni ate ko. Kapag kumakain siya, focus na focus siya. Look at us. Chika ako ng chika, pati si friend. Pero yung jowa niya is super focus sa pagkain ng Pure Head. Paubos na nga, be. Ang hanghang. Wow! Nanyasayo. Nanyasayo. Di ba? Binati ako. Nakakahiya. Nakakahiya. Naging nonchalant. Naging introvert tayo bigla. Binati ako ng mga Koreano. Wala. Tapos tatanungin ako kung anong channel ko, kung ilan na subscribers. 100 po. Kaya i-follow nyo na ako. I-follow nyo na ako guys bago ako dumami ang follows para nakakapaso lang siya. Kasi mainit. As in, ewan ko, not sure, pero mostly talaga mga pagkain dito, hindi naman yata nire-reheat. Parang time to time nagluluto yata din agad sila. Since malakas din naman yung shiktang. Yung shiktang is restaurant or canteen in Korean word. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Sa Korea, kapag maliit yung chili, mahanghang. Eh, ito malaki daw. Kain tayo ng sili, be. Tingnan natin kung gaano katapang mo yun. Hindi ako kumakain ng mga chili, pero dito ako natutong kumain ng sili. Pero dahil nga malaki siya, hindi siya mahanghang. We will try with sausawan, yangyom. Yangyom, hindi ko alam kung saan siya gawa, pero yung yangyom na to is perfect siya sa mga ganitong sausawan. Dito ka magtitiwala sa Korea na yung mga sili, hindi mahanghang, hindi lahat. Di ba? Apakatapang ko, best. Nakakain ako ng sili dito. Feeling ko medyo mahina yung audio ko. Kasi nga, mahina ang malayo ang mic. At saka, tawag dito. Kailangan observe silence pa rin, be. Hanghang. Ang init. Mas mainit pa yata to sa pagmamahal ko, eh. Ikaw, te, anong comfort food mo dito sa Korea? Or anong pinaka-favorite mong Korean? Ay? Sabi ko, kung anong paborito ng pagkain dito sa Korea. Jowa daw niya, be. Sana all. Eh, kahit naman ako. Pag ako tinanong ni jowa ako, jowa ako. We will try also the kaktoy. Actually, itong kaktoy is made on radish, white radish. And ginagawa namin to sa company namin. Nalimutan ko ang pangalan kanina. May mga kaktugi na masarap. May kaktugi na sobrang acid. Feeling ko, medyo matagal na to. Iba yung lasa ng fresh sa hindi. Kasi nga gumagawa kami ng kaktugi. Wow! Buti, hindi sila naninita. May mga shiktang na naninita. Magpaalam ka para lang kasi. Siguro kapag yung camera is masyadong maikot at nakakakita ng tao. Para nakakasambala ka sa Oo. Kaya since nakatago naman yung cam at saka hindi naman siya nakakakita ng ibang tao. Hindi naman ako sinisita na. Ewan ko kung baka hindi pa nila nakikita. Pero mukha namang mabait yung mga staffs. Ang dami ko sinasabi. Ang dami ko na after ko ibaba tong camera, ang dami ko na sinasabi. Hindi ko pala siya na-click. So nalimutan ko na nasabi ko. Kakainis. Pero sabi ko nga kanina, itong Pure Head Cook is widely or parang national food siya dito sa Korea. So kahit saan ka pumunta, whether sa dulo ng North, sa dulo ng South Korea hanggang sa iba-aba, merong Pure Head Cook. Kumbaga, sa atin sa Philippines, ito yung mga
sa lahat ng karinderya, parang may mga adobo, di ba? Kahit saan ka pumunta, may mga ganitong food. And Korea has so much to offer. Ang dami niyang food actually, pero hindi naman ako yung foodie talaga na tao. That's why hindi ko masyadong kilala yung mga Korean food dito sa Korea. Hindi, busog na ako. Tapos na ako. Ka na? Meron pa. Wala na. Wala na, naubos mo na. Buto-buto na lang to. Hindi ko lang inaalis. Ano isa? Hindi ka dito. Kaunti yung... Ganun ako. Pag broken hearted, di kumakain. Charot lang. Tignan mo naman kami yung nasip pa namin. Isa pa dito sa Korea, merong, alam nyo yun, meron silang parang langgana, langkaya ng mga buto. Para hindi mo lang siya basa-basa pinakatong sa, sa table, di ba? Nakakahagard. Nakakahagard kumain. Okay na ako? Okay na ako? Okay ka na agad? Yes, okay na ako agad. Sabi ng ate ko, okay ka na agad? Yes, okay na agad ako. Kala mo sa akin. Charot lang. Pero yung parang pinapost mo sa Facebook mo. Ha? Broken na broken ka sa Facebook mo. Sabi ko, kinalala ko. Oo, sabi. Ano naman na cake siya? Bakit broken natin? Marami pala nag-aalala sa akin mga kababae natin dito. Bakit daw puro broken post ang mga pinopost ko ngayon sa social? Well, wag ako ang tanungin nyo. Nagmahal lang naman tayo. Tsaka, love is a game, di ba? Love is a risk. Yan. Kahit you make effort or you love them so much, kung hindi talaga para sa isa't isa, hindi mangyayari yun, be. Tigilan na natin ang pagpapantasya. Kaya sa susunod na may magmamahal sa akin, gusto ko mas mahal na mahal ako, yung mas baliw sa akin. Michos to? Na? Oo, gusto ko yung mas baliw, yung mas michos sa akin. So, yun lang. We already tried the, Pyohe Janguk here in South Korea. So, paano ba? Hindi ko alam kung paano ko i-close tong video na to, pero ayun, thank you for watching this vlog. This is a vlog, yes. Thank you for watching this vlog. I hope that you enjoy na manood lang kung paano kumain ng maiinit at mahanghang na pagkain. And please don't forget to follow my social media accounts, Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Buyo, imnida po. Cheres. Yes. And please, always be safe, always be healthy, and always be happy. Buyo, imnida. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng ating vlog for today. And that's all for today. Have a good day. Bye-bye. Next time, mas marami pa tayong kakainin sa vlog. Bye.